Maayong udto mga kaigsuonan, hintak na sa kautuhon na naputay laing subject ang atong pagatun-an mga kaigsuonan. So dili lang ko mag-present og subject maigsuon, na ako'y i-present pinaagi sa mga atong mga leaders gyapon sa Seventh-day Adventist about ni siya sa ceiling sa katawhan sa Ginoo sa 144,000 og nga maapil baka tani nining mga katawhan nga masilyuhan or unsa man puy dangatan ni atong walay silyo. So ning taknaa sa kautuhon mga kaigsuonan, maminaw ta sa pagpamatuod ni Pastor Dog Bachelor o sa uban pa nga mga leaders may tungod niini. So atong paminawon mga kaigsuonan. Where are people marked? This is where it gets really interesting. Revelation 14:1. Then I looked, and behold, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Well, it said the seal of God in their foreheads. Here it says their father's name in their foreheads. Now, this is a group that is saved, and they've got something in their foreheads. You know, you go to the average person on the street and say, you know, as we enter the last days, you've read Revelation, would you let anyone put anything in your forehead? They go, no way. They think it's only the beast that's going to be marking. Everyone gets marked. Turn with me in your Bibles to the book of Ezekiel. And this will not be on the screen. If you don't have a Bible or a Bible on your phone, then just listen carefully. A prophecy in Ezekiel chapter 9, and I can't read it all, but I want to especially read to you. Let me see, I'll start with, if my pages will stop sticking together here. Oh, it's stubborn. There we go. All right, let's see, I'll start with verse 3. Ezekiel 9:3. Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub where it had been. This is in the temple it's happening. To the threshold of the temple. And he called to the man clothed with a linen who had a writer's inkhorn at his side. Again, it's apocalyptic. It's got imagery in it. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. This is where God's people are. And put a mark on the forehead. Revelation is based on the Old Testament. Of the men who sigh and cry over all the abominations that are done in it. So the mark is being put on those that are grieved by the abominations and the sin. Abominations, remember, that's idolatry among other things. To the others, these other angels, he said in my hearing, go after him through the city and kill. Do not spare, nor have pity. Utterly slay old and young, maidens and little children and women, but do not come near anyone on whom is the mark. Now, do you want that mark? That mark protects you against the judgment. Friends, you read your Bibles. When the children of Israel came out of Egypt, an angel of judgment went through the land. Only those that had the mark of the blood survived the judgment. When the children of Israel came into the promised land, Rahab, who was a Canaanite harlot, but she accepted Jehovah. And there's hope for all of us, amen? She was told before Joshua comes and blows those 7 trumpets. Where do you see 7 trumpets? That's in Revelation 2, isn't it? Before Joshua comes and blows those 7 trumpets, before the city is destroyed with fire and a shout. Will there be fire and a shout? Will there be a great earthquake, Revelation says? She was to put a red rope in her window, and everybody in her house was saved. Everybody in the house with the sign was saved. You want to have that sign in the last days, friends. We need to be under the blood of Jesus, amen? We need to have the seal of God. We need his law written in our hearts. This is what it's talking about. And then it goes on to say, and begin at my sanctuary. Judgment must begin at the house of God, Peter says, and if judgment begins at us, what will be the end of them that obey not the gospel? So there's even a judgment that starts for those who should know better in the church. You're hearing the truth. This is what Revelation is talking about. There's so many fairy tales about this out there. It's sickening to see so many people deceived about what the Bible's really saying. So mo to siya ang
gisgutan ni Pastor Dog Bachelor mga igsoon. So ako mga kaigsuonan, dili na ko gusto nga mo present sa akong galingon nga wala nagagi sa atong mga leaders sa Seventh Adventist. So gipamatud-an gini siya sa gisaysay ni Pastor Dog Bachelor mga igsoon ang selyo sa Dios. So dili lang selyo or marka sa mananap nga mapintas mga kaigsuonan ang makadawat sa plagues. Pero ang tanan katawhan mga kaigsuonan adunay gyud selyo. Either mark of the beast or seal of God. Kaning seal of God mga kaigsuonan man siya gitawag di nga seal of protection. Kunya gi-quote niya ang Ezekiel chapter 9 mga igsoon. Nga diri sa chapter 9 verse 3 atong review gamay aron nga atong masabtan. Nga dira mga kaigsuonan adunay usa ka man man siya with the writers inkhorn by side. Pero sa komentaryo sa Spirit of Prophecy mga kaigsuonan, angel ni siya. Angel nga kining 6 men diri sa Ezekiel 9 nagrepresent sa 6 angels. Ang usa kanang with the writers inkhorn mo na siya ang sealing angel nga nakita ni John the Revelator sa Revelation 7. So mo na siyang sealing angel. Unya gisugo siya sa Ginoo nga pamutang og silyo sa mga katawhan sa Ginoo nga nasa sanctuaryo nga naga sigh and cry for all the abomination. Unya kadtong walay silyo giningon ito nga patya pagtibawas tanan gyud nga walay silyo. So sumala pa ni pastor mo na siya ang seal of protection. So kung wala tay silyo mga kaigsuonan pag abot sa judgment sumala diri sa ibasa nato sa Ezekiel 9 patay gid siya mga kaigsuonan. So dili lang na siya migsuon sa di pa ko padayon ani paminahon po nato si Doc Tam Matthew mahitungod sa iyang pagpahayag ani maigsuon kay dili lang nako gusto nga kita ray mo padayag ato pong mga leader sa Seventh Adventist ato pong paminahon sila mahitungod sa ilang mga nahibalan mahitungod din. Yung testimony volume 5 to 06, ang ganda nun, hanggang 209, untitled The Seal of God. Alam mo yung Ezekiel 9, na pinag-aaralan ko, quoted ni Miss White yung testimony volume 5 to 06 to 209. Napakalinaw. Ang nakakalungkot lang dun, yung doon na nagsasay and cry, natatanggap ng Seal of God, small company lang sa loob. Hindi sa labas. Nasa loob. Few. I-pray natin na masama tayo. Yes, Doon sa small company na lumalaban at ipinapakita ang standard ng liwanag ng katotohanan na matapos makita ng Panginoon na ready na yung mga anak niya dahil meron na silang tinatawag na karnasan kung tawag na the Song of Moses. Ano ba karnasan ni Moses? Hindi ba sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita? Iniwanan ba niya? Hindi po. Kaya kung iniisip ng mga iba na kung may mga naming mga problema, totoo naman ako sa sinuuna pa yan eh. Kaya nga may Alpha, Omega eh. Kahit nga nung panahon ni Moses, grabe. Kaya kung maghahanap tayo ng iglesia natin ay pure nga ito nga ililigtas. Pero maraming problema sa loob. And our last question. So mo to siya ang pahayag ni Dr. Tamatyo. So gipadayag niya may igsuon, gikot niya ang Ezekiel 9 nga pagpadilyo sa katawhan sa Ginoo. Unya gikot pud niya ang Testimonies volume 5, 506, 509, 509 nga naghisgot diya makaigsunan gisaysay ni Sister White nga little company gud ang makadawat sa silyo sa sulod sa iglesia. So bot pasabot kung little company gamay ingon ni Adok Tamatyo nga hinaot nga maapiltaan ang gamay nga company. Unya yang ipasabot nga na kining little company na sila Song of Moses nga luyo sa mga tribulations ilang kinabuhi nibarog sila nisunod sila sa kahayag nga naa sa ilaha. Mo na siya mga kaigsuonan nga sila rapod ang nakadawat sa silyo. Unya sumala si Ezekiel 9 kadtong naga-sigh and cry meaning maigsuon ikot po diha sa Testimonies volume 5 to 111 nga kadtong naga-sigh and cry for all the abomination that be done in the church. Giningon diha nga
the class who do not feel grieved over their own spiritual declension and who mourn over the sins of others will be left without the seal of God. Kana sila nga mga katawhan nga wala nag-sigh and cry. So ang sigh means nagareporma sa iyang kaugalingon, nagasubo sa tanan nga mga dulumtanan taliwala sa iglesia. Unya gawas nga nagreporma, nagsunod sa tanang kahayag, unya gi-share pod nila sa uban. Manang giingon sa Isaiah 58:1 nga, cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression. Katungod po nato ang mo-share sa kamatuoran. Sumala sa Ezekiel 3, di ni mo i-share maigsuon. Panilingan gapon ka. Mo na siya nga sigh and cry, mo na siya meaning mga kaigsuonan. Nya katong wala nag-sigh and cry, dili gyud sila makadawat sa silyo. Oh. Sulod sa iglesia ra gyud po na mga kaigsuonan. Kadtong sa actually maigsuon, kadtong mga reformador say wala naman sila diri sa iglesia. Dili gyapon ta ka judge na ila maigsuon kay mga faithful mga sila. So ang Sabbath keepers mga kaigsuonan sa Ezekiel 9 mao man na siya nag tingob sa whole house of Israel or katawhan sa Ginoo. So ang tanan nga nagkeep sa Sabbath. Kay katumpong tanan maigsuon nga wala na silihan, ang makabaton gyud sila sa paghukom sa Ginoo sa Ezekiel 9. So man siya maigsuon nga dire sumala ni Tamatyo gamay ra gyud ang masilihan. Sumala po ni Ezekiel maigsuon ni kita niya nga sa pagsugo sa Ginoo sa manlunda nga patya pagtibawas ang tanang walay silyo. Nakasinggit si Ezekiel sa Ezekiel 9:8 may zuon nga Ginoo hotdon mo ba pagtibawas sa pamatay ang kaliwat sa Israel paglaglag nimo sa imong kapungot. Ang Ginoo ningon tungod kay labihan kadako ilang kalapasan. Pero diha sa Testimonies to Ministers 445 mga kaigsunan, adunay nabilin diha mga kaigsunan nga nasilihan pila sila ka buok diha 144,000 servants of God. Mo nga Sister White ningon, this sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. So ang pagpanilyo sa 144,000 mao pod ang gipadayag kang Ezekiel sa vision. John also had been witness the most startling revelation. Mao na siya ang pagpamatik sa 144,000 mison. Mo siya nga sa Testimonies volume 3 266 getting on the especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. Unya kadtong walay silyo makaigsunan, sumala si Ezekiel, ipamatay gyud sila. Sumala ni Pastor Dog Bachelor, paghukom mag-una gyud sa bahay sa Ginoo. Una sa Seventh Adventist kimison. Kaya gisuportahan na siya sa spirit of prophecy. Diya sa Testimonies volume 5 211 giingon dito nga, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was to be the first to feel the stroke of the wrath of God. Una gyud nga makatagamtam ang sanktuaryo o ang iglesia sa Ginoo sa iyang kapungot o sa paghukom. Kadtong wala nagatuman. So una gyud ang iglesia hukman ay ang kalibutan mga kaigsuonan. Pangutana, literal ba gyud na siya nga paghukom? There is no such thing spiritual judgment. Ang judgment mga kaigsuonan literal gyud na siya. Mo na siya nga kung atong basahon literal ba na nga ma-fulfill ang Ezekiel 9. Sumala sa Spirit of Prophecy may soon, such as Manuscript Releases Volume 1 260 gingon diha, study the 9th chapter of Ezekiel, for these words will be literally fulfilled, yet the time is passing and the people are asleep. Unya diri may son gisugo gid ta nga tun-an nato ang kapitulo 9. Sa may son makaingon ta nga ay nagdala ana nga mga katawhan murag lain man sila mga tao, mga offshoot na sila, unsa na sila mga grupo. Actually kita magitagaan ani mensahe may igsoon Seventh Adventist nga patun-an nato ang kapitulo 9 sa Ezekiel kay kini nga mga pulong sa literal gayud mamatuman. Diri po sa 1888 materials page 1303 may igsoon gingon diri, we are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Ngayon diri nga, the time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. Patuman gini siya may soon. Prophecy, kaya nga naman, will be pa man. Sa ito pa, palabuton pa siya. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Tunan gina ito may soon kay to the very letter. Matuman gini siya sumala sa nasulat. Napag-isa may soon. A Manuscript Releases Volume 18 183 ngayon diri, in the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the faith of men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter.
Notice especially verses 4 to 6. At the appointed time, the Lord of Israel will do His work most truly. Karon ang sealing time igsoon, natay dugang pagtuon ana. Ang pagbadasig lamang sa atong propeta, agi-ilas sa Seventh Adventist. Kung nag-ila manggaling ta, yan siya diya sa manuscript Review and Herald, March 9, 1905. Let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Nga mo na siyang few little company mga kaigsuonan. Katapusan gayon des Christian service ison. It is a solemn statement that I made to the church that not 1 in 20 whose names are registered upon the church book are ready to close their earthly history and as verily without God, hope in this world and in the world to come. So pagamay ra gyud siya maigsuon. Anaday ko nalimtan maigsuon sa dili pa ko motapos na aday basahon ako diri sa Bible Commentary volume 7 970 paragraph 1. Ingon diri nga those who only receive the seal only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. So kadto ra daw di ay ang nakadawat sa selyo sa buhi nga Dios nga ando na sila passport nga makasulod sa gates sa holy city sa langit non mga igsoon. So kung wala tay selyo, imposible gyud nga makasulod ta didto mga igsoon. Unya napag ko'y basahon may igsoon. Okay basahon. Unsaon nato pagpakadawat sa selyo? Gingon diha, those who would have the seal of God in their foreheads must keep the Sabbath of the fourth commandment. Mao na siya primero nga requirements may igsoon nga mag-keep the Sabbath of the fourth commandment. Pero usahay may igsoon, ngano nga gamay ra gyud ang makadawat selyo may igsoon bisan pa sa mga Seventh Adventist. Kay dira sa Spirit of Prophecy volume 1 225 mga kaigsuonan naghisgot diha nga those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. So kung ato pag gining basahon sa sindanan sa paragraph mga kaigsuonan giningon to, the Lord is no less particular now than when He gave the special direction to the children of Israel. Yon di nga, tomorrow is the rest of the Sabbath. Cook that which you will cook and bake that which you will bake today, for tomorrow is the rest of the Holy Sabbath. Nagsumpay din diri nga, those who neglect to prepare the Sabbath and who cook food upon the Sabbath, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. All who really anxious to observe the Sabbath according to the commandments will not cook any food upon the Sabbath. Usara na siya ka pamagi, usara na siya ka requirement mga kaigsuonan sa Sabbath. Pero kung ato nang gisupak mga kaigsuonan, wala na to gituman, so transgressor gyud ta. So dili ta makadawat sa selyo sa buhi nga Dios. Mao na nga maghuna-una tag langit. So ay nalag huna-una kay dili ta kadawat sa selyo, di kita kasulod sa langit maigsuon. Hukma na tadaan diri sa kalibutan pa. Mao ni nga diri pod sa Christian Experience and Teaching page 189 ingon diha nga not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. Dili bot pasabot nga nito una kag isulod na ka Seventh Adventist masilyuhan na ta. Ang ingon diri not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others will not receive the seal of God. In their foreheads. Nga naman, they had the light of truth. Padayag na silang kamaturan. They knew their master's will. Kabalo na sila sa kabuton sa Ginoo. They understood every point of our faith. Kabalo na go sila. Sabot sila. But they had not corresponding works. Ano siya maigsuon? Ang ingon gud ta nga sahay mensahe man gud na sa mga offshoots. Nga kana mo ta nga mensahe atuan na siya. Wala lang nato nakatunan kay di man po kay nato susihon ang atong Spirit of Prophecy. Muna siya nga usara na siya maigsuon kining cooking ng Sabbath. O basin dili gid basin maigsuon kay nasulat pi ni transgressor ta ko sige tagluto. Daghang kay requirements ani mga kaigsuonan, dili lang cooking, bathing, sa pa to, preparing so now blackening the shoes. Sa pagin na siya mga kaigsuonan, daghan na siya dira. Agisgutan bisag purchasing, dili na siya pwede sa Sabado. Unya nag-angkon ta nga Seventh Adventist unya sige gyapon tagbuhat ana. Usa lang na siya kapanalitan mga igsuon, pero daghan kay balawon sa Ginoo.
Oh, dili lang na siya. Ang tanan nga gipadayag kung nga balaod kung dili na to so tumanon, di kita makadawat sa silyo labi na gining sa Sabbath mga kaigsuonan. So akong kuan sa inyo ha nga sa mga Seventh-day Adventist nga kusog kayo mulutog sa bado, dawatan na ninyong mensahe sa Sabbath Reformation mga kaigsuonan. Kay basin mao ni hinungdan nga mahimo tang transgressor di ta makadawat sa silyo sa buhi nga Dios. Unya sumala pa sa diha mga kaigsuonan sa pinadayag City 4 gingon diha nga nakita ni John the Revelator ang 144,000 nga nasalihan sulod sa banay ni Israel maigsoon. Nya kung atong palaparon sa spirit prophecy kanang 12 tribes of Israel magkaigsuonan gi-refer na siya sa spiritual Israel, sa modern Israel nga mao Seventh Adventist. Sumala pa sa Prophet and King 713 ayon that which God purposed to do to the world through Israel he will finally accomplish through his church on earth today. Unya gingon diha sa 3266 especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000. So sa katapusang iglesia, katapusang bulaton sa iglesia maong pagpamatik sa 144,000. Tingala ta migsoon, mas pinadayag City 4 144,000 gikan sa modern Israel, spiritual Israel pagakuhaon. O niya humani ana sa 9 mga kaigsuonan ningon si John the Revelator. And behold, and lo, a great multitudes which no man could number from all nation, kindreds, tongues, and people. So, duha ka grupo nakita ni John the Revelator. Una, 144,000 gikan sa mga tribo ni Israel o sa spiritual Israel. Ikaduha gikan sa all nation, kindred, tongues, and people mga kaigsuonan. So mga Gentile gisgutan ni sa spirit prophecy sa mga Gentile nation sila mga igsoon. Gikan sa Babylonia. Mo na siya nga after sa judgment o separation diha sa iglesia mga kaigsuonan. Basa nato na sa Isaiah 66 15 hangtod 21 unya diha pud sa Prophet and Kings mga kaigsuonan 725 nga giingon diha dihang iglesia mahendlo na o sa to panaagi panahon nga maputli ang iglesia mga kaigsuonan giingon diha nga clad in the armor of Christ's righteousness the church is to enter into her final conflict, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners. So mo na siya makaigsuonan sa diyang maputli na iglesia, wala na makasala sa ilang taliwala tungod kay adunay shaking, adunay separation diha sa iglesia mga kaigsuonan before ang loud cry. Mo na siya ang during loud cry mga kaigsuonan ang kung atong tun-an gyud ang 144,000 itawag na sila first fruit. First fruit niya ang second fruit gadiron nila mga kaigsuonan niya mo na siya ang mag-gather great multitudes which no man could number. There's a great controversy dakan kay mga passage mga kaigsuonan nga mabasa nga gingon dia nga mighty miracles will be wrought kay sumala sa early writings 85 nga before ang close of provision, before ang 7 plagues ibubo ang Lateran power, Pentecostal power diha pa ibubo mga kaigsuonan nga thousands and thousands will be converted in a day. Ang giingon dito 10,000 times 10,000 and thousands will listen and will join the ranks, the army of the Lord. Niya multitudes of people will join the armies of the Lord. Sa to pa multitudes gani maigsoon daghan na gyud kaida siya. So mo na siya nga nakita ni John human sa 144,000 ang great multitudes nga dili kayod ma ihap. So ako na siyang istorya mga igsoon pero na gyud mabasa ni daghan kayo. Sunod kung gusto mo detail pwede mo mangayo diri o chat mo sa kuha. Sana siya nga mga passage aton ipasa dira mga kaigsuonan. So mo na siya nga ang 144,000 gikan sa spiritual Israel. Great multitudes ngadto sa mga Gentile mga kaigsuonan nga magather na siya during loud cry maigsoon. Mo na siya nga ang 100 ang dili lang 144,000 maluwas sing kadapos ang panon. Do na pay dako kayong panon mga kaigsuonan. Pero wala na tay lamot nga mga 70 Adventist ana kay kita mo unang hukman on niya ang kalibutan o lahiran na sila maigsuon. So mala pa ni pastor og bachelor. Judgment must begin at the house of God. Muna siya nga paninghuaan nato maigsuon. Dili himuon nato nga atong mga kahago sa dugay panahon. Dili mahimong makawang. Kung dawaton nato ang revival and reformation sa may muwala nato, di ba?
duwato nato ang spirit of prophecy, sundo nato mas suod ta sa Ginoo sa pagkinabuhi nga mas suod pagida sa iya. So, mas duol ta naata siguro kung dili ta magigsuon. Dili ra masabat reformation, health reformation, daghay reformation, character reformation, dress reformation, daghay mga pagtulunan diha magigsuon mga kag alisod, pero sayon ra kaayo kung nahigugma ka sa Ginoo. Nya kung kinabubuton nato nga pagsunod mga kaigsuonan, himo gani sa uban, himo gani sa mga offshoot kita pang mga Seventh Adventist nga kita gadala ng mensahe ato ng libro, di ba? Sa padasin nako sa inyo ha, nga magunitay ta nga maapil ta sa 144,000 mga kaigsuonan nga masilyuhan sulod sa iglesia. Unya mahimo tang andam sa pag mensahe na usab sa tibuok kalibutan during loud cry. Amo gather sa as a great multitudes nga wala gay walay tao makahap sa kadaghan. Mani ana tagbo ta kang Hesus sa iyang ikaduhang pagbalik og magapuyo sa iyang gingharian nga walay katapusan. May akong buhing pagampo alang kanaton tanan.